Ayon sa mga eksperto tulad ni Ginoong Adam Back ng Blackstream at mga analyst gaya ni Ginoong Willie Wu at Rec Capital, tila papunta na tayo sa panibagong phase ng bull cycle. At may posibilidad na hindi na muling makita itong si Bitcoin sa presyong mas mababa sa $47,000 o humigit kumulang 2.7 million pesos. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit napakahalaga ng tinatawag na 200-week moving average o 200 WMA sa mundo ng crypto? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang source po natin sa balitang ito ay ang The Crypto Basic. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang 200-week moving average at bakit po ito napakahalaga. Una sa lahat ay kailangan po muna nating intindihin kung ano ang tinatawag na 200-week moving average o mas kilala po sa mga traders bilang 200 WMA. Sa simpleng paliwanag, ito ay ang average price ni Bitcoin sa loob ng huling 200 linggo or last 200 weeks. Ibig sabihin nito ay binibilang ang presyo ni Bitcoin kada linggo sa loob ng halos 4 na taon at kinukwenta po ang average nito. Ang gamit po ng 200 WMA ay para masukat po ang long-term trend ni Bitcoin. Kumbaga sa buhay natin, ito ang heartbeat o tibok ng puso ni Bitcoin pagdating sa pangmatagalang galaw. Sa tuwing umaakyat po ang 200 WMA, sinasabi nito na may malakas na long-term momentum ang market. At kapag bumababa ito, sinyalis ito ng panghihina or bear market. Ayon po kay Ginoong Adam Back, CEO ng Blackstream, si Bitcoin ay halos hindi na bumabalik sa presyo na mas mababa sa kanyang 200 WMA. Kaya ang level na ito ay tinatawag ding floor price ni Bitcoin, parang sahig na mahirap nang butasin. Kaya kung pag nandyan ang 200 WMA, malaki po ang tsansa na hindi na bababa pa si Bitcoin sa presyo na yan. Ngayon ay ano po ang bagong milestone na naabot ni Bitcoin ngayong taong 2025. Yan, ngayong May 2025 ay may malaking milestone itong si Bitcoin. Tumaas na ang 200 WMA niya sa mahigit $47,000. Tandaan natin noong October 2024 ay nasa $40,000 pa lang ito. Ngayon ay umabot na po ito sa $47,000 kung saan ibig sabihin ay may steady na pagtaas. Hindi lang yan, noong May 18 pumalo po si Bitcoin sa presyong $106,000. Ang highest price po niya mula noong February 2025. Kahit bumaba siya ng kaunti sa $102,000 kinabukasan, malinaw na may malakas pa ring momentum ang market. Isa pang napansin ng mga analyst ay ang kulay ng mga long-term charts. Kung kilala ninyo ang color-coded price indicators, mapapansin na ang galaw ni Bitcoin ay nasa blue to light purple zone. Sa technical analysis, ang mga kulay na ito ay tumutukoy sa early stages ng bull market. Ibig sabihin ay nagsisimula pa lang si Bitcoin umakyat. Hindi pa ito ang pinaka-tuktok or peak. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng steady growth ni Bitcoin? Ngayon kung titingnan po natin ang compound annual growth or CAGR ni Bitcoin, mapapansin natin ang pagbabagong anyo niya. Noong 2017, triple digit ang growth or paglago. Grabe sa bilis na ang kanyang pag-akyat. Pero sa pagpasok po ng korporasyon at malalaking institution noong taong 2020 pataas, naging 30 to 40% na lang ang average growth bawat taon. Ayon po kay Willie Wu, habang lumalaki ang kapital ni Bitcoin at tinatanggap na ito bilang macro asset, babagal na rin ang growth rate nito. Ngunit hindi ito masama. Ang bagal po ng pag-akyat ay sinyalis ng mature na market, katulad po ng stock market o real estate. Ang growth rate na 8% kada taon ay posibleng maging standard sa hinaharap.
Ngayon ay ano po ang ibig sabihin naman ng all-time high candle close noong May 18? Isa pang magandang balita ay noong May 18, matapos po ang araw sa all-time high candle close ni Bitcoin sa presyo na higit $105,000. Ayon po kay Rec Capital, ito ay isang sinyales na nagfo-form si Bitcoin ng panibagong higher high. Sa mundo ng trading, ang higher high ay sinyales na ang trend ay uptrend or patuloy ang pag-akyat. Kahit bumaba ng kaunti kinabukasan, nananatiling matatag po ang long-term indicators. Ibig sabihin ay mas mahalaga pa rin ang structural trend kaysa sa mga biglaang paggalaw sa presyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay Bitcoin. Ayan, una ay kung meron kang Bitcoin holdings, malaking tulong ang impormasyon na ito. Ang pag-akyat po ng 200 WMA ay sinyales na pwedeng mas tumaas pa si Bitcoin sa mga susunod na buwan. Pwede itong magsilbing kumpirmasyon na nasa simula pa lang tayo ng bull market. Kaya kung may plano kang magbenta, baka mas maganda kung pag-isipan mo munang mabuti. Pangalawa, para po sa mga bagong gustong pumasok sa crypto, magandang timing ito para aralin ang market. Hindi pa po huli ang lahat. Ang mga early stage ng bull cycle ay kadalasang may mas maraming opportunity kumpara sa late stage kung saan bubble na ang market. Pangatlo, kung gusto mong mag-invest pero hindi sigurado, pwede mong gamitin ang dollar cost averaging or DCA strategy. Ibig sabihin nito ay unti-unti kang bumibili kada linggo or buwan para hindi ka maipit sa taas ng presyo. Sa ganitong paraan ay nakasunod ka lang sa trend pero may risk management ka pa rin. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang pag-akyat po ng 200 WMA ni Bitcoin ay isang napakalakas na sinyales. Hindi lang ito hype, isa po itong database indicator na sinubok na ng panahon mula pa noong taong 2012. Kapag tumaas ito, madalas ay sumusunod ang market sa uptrend. Ang paggalaw po ng presyo ay parang alon sa dagat. Minsan may mataas, minsan may mababa. Pero ang 200 WMA ay parang agos sa ilalim ng tubig. Hindi mo ito agad makikita. Pero ito ang nagdidikta kung saan patungo ang buong karagatan. Kung isa kang Pinoy na gustong umasenso sa crypto, ngayon ang panahon para mag-research, magplano at matutong magbasa ng mga indicators na tulad nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.